Hello kakulits! Ito nga pala yung ganap namin itong Sunday. At syempre magsusot tayo ng maayos na dress para kalugod-lugod naman tayong haharap kay Lord. Then yung dress na suot ko nga is from Casa Haraya na pre-love ni Mami Lan. Super nakaka-inlove nga itong damit na to at first time ko magsuot. Tuwing Sunday nga naglalaan kami ng oras para kay Lord dahil ito nga yung araw ng aming pahinga. At sa mga hindi pa nakakaalam, 2 months na nga kaming baptized as a Christian Pentecost. At dito nga mas nakilala namin ang mga salita ni Lord. And this is our calling na mas lalo pang lumalim yung faithful namin kay God. At ang spiritual growth natin, kailangan nating i-recharge yan every Sunday, kahit every day, with the Bible. Because we need the Holy Spirit to connect with God. So, andito na nga kami sa aming SJT Church. Ang kagandahan nga dito, yung pinipreach nila is from the Bible. And sa MC pa nga lang, madadala ka na yung emotions mo, yung spiritual mo, yung pagdadasal mo. Talagang makaka-relate ka sa pinagdadaanan mo sa buhay. At lalo pat kapag nagsimula na yung worship song from the Bible, talaga nga namang kikilabutin ka kahit ang pagiging introvert mo, pagiging mahiyain mo, kusa na lang talagang lalabas yan. And then, ayun nga mga yung preach ni Pastor talagang spoke to me. At talagang super nakarelate na naman kami ni Dada. Magaan na naman yung linggo namin dahil sa mga naririnig namin kabutihan ni Lord. Amen. And si Zoe nga, madalas niyang request na bisitahin ang lolo't lola niya, kaya pinuntahan na namin after church. Parang last year lang magkaharutan sila at magkaasaran ni Mama Didi. Kaya nakakalungkot pa rin yung biglaang pagkawala niya. Madalas pa rin umiiyak si Zoe kapag naiisip niya yung lola niya na sobrang miss na niya. Minsan nga para makalimutan niya, sinasabihan na lang namin siya na ililibra siya ng tita niya ng kanyang favorite food. Hallelujah! Sabihin mo, Hallelujah! Why? Hallelujah! Thank you, Tita Nani. Tito Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Papa Tito kabakdo. Thank you po. Tito Nini. Thank you, Papa Jesus. Bigyan mo na sabi Papa. Bye! Makdo ba? How praise, how thank you, Jesus, hallelujah. Super na-overwhelmed nga ako dito sa sinabi ni Zoe kasi sinabi ko sa kanya na mag-thank you siya sa tita niya kasi nilibre siya ng McDo. Pero ito nga lang yung sinagot niya sa akin, thank you Jesus. Tapos si Jesus na nga yung magbibigay kay tita nene niya. So ibig sabihin niya, it's yung si Jesus na mag-provide kay tita nene niya. So diba? So we think about it tapos in-explain niya pa sa akin. Super nakaka-overwhelm as a mom talaga mga min dahil may natututunan talaga yung mga bata sa church. And then I want to share lang sa inyo na may nabasa lang ako. Kapag tayo nagsisimba, isasama natin yung mga kids at hayaan lang natin silang tumabi sa atin or umupo sa tabi natin para makita nila how to worship you. Then maa-adapt nila yun. At sa ganong paraan, nalalaman nila kung sino si Lord and yung faithful nila, gaano kabuti si Lord. And yan, by the way, pauwi na nga kami at nakatulog na nga si Zoe dito. Talagang hindi na kinaya yung antok dahil maaga nga kami gumigising tuwing Sunday. Then bumili na nga rin si Dada dito ng bigas namin at itlog. At ayan, naglaro na muna sila at binaby nila si Kuya bago nga sila magsitulog. So syempre, bago tayo matulog, magbabasa muna tayo ng Bible. Super laki nga nang naitulong sa akin itong Bible na to dahil talagang para akong nakikipag-usap kay Lord sa mga nangyari sa buhay niya, sa mga nangyari sa mga apostolic niya at talaga nga naman matutulungan mo yung sarili mong gumawa ng mabuti. And yung pananampalataya mo, it keep you stronger than before. Amen. Hallelujah. Bye.